gamayng reminder nga ang parable of the rich man and Lazarus, kanunay na to ginagamit ni nga parable, pero actually this is not a parable, no? Ang tawag na to ani the story of rich man and Lazarus. It's because every time na i-parable si Jesus Christ, wala siya gagamit og name and places. Pero this time, specific, gigamit ni Christ ang pangalan and iyang gihide ang pangalan sa rich man, no? Basin, probably, na ay mga paryente makadungog, present sa iyang paghatag og saysay, nining pangitabua. So this is not a parable, it's because never in the Bible nga masturya si Jesus Christ og parable nga nagagamit og names and places. But this time, gigamitan gid niya og names, no? So tungod aning Luke chapter 16, isa ni siya sa mga pinaka-perfect nga scripture to demonstrate to us the life after death. Okay? Unsa gyud mahitabo human ang tao mamatay. And ang uban nagatuo nga naay mga kalag suroy-suroy. Ang uban nagatuo na reincarnation, ang uban nagatuo inhalation, mura lang nawala, gibawi lang ang life, mura lang kag natulog, di ba? Pag matulog ka, mura lang kag kung nakumatos ka, after nimo makumatos, wa ko kabalo asa ko, no? Ang uban nagdamgog lalom, no? Matud pa sa kong mother-in-law, 3 days siya nga wala ka mata sa operating room niya, wa siya kabalo asa. Asa naman day ko, nawala siya. So, daghang kayo, no? Labi na ang mga Jehovah, ilahang belief is, bawiun lang ang life, nga muralag nawala. But for us, according sa Luke chapter 16, no? Klaro nga demonstration diri, nga gi-express si Jesus Christ diri, ingon siya diri sa Luke 16:22, naa siya sa Abraham's bosom, ang rich man naa sa torments in Hades. Okay? So, ingon diri sa 26, naay great gulf fix between the rich man and the Lazarus. So meaning, naay mga actual scenario, naay mga actual place nga maoy nahimong reference sa ato ang subject karon. Okay? And ang place of torment is gitawag na to na og opposite sa comfort. Kasi Lazaro naa siya sa ingon dito sa verse 25, no? But Abraham said, remember in your lifetime you receive your good things, likewise Lazarus evil things, but now he is comforted and you are in tormented. So klaro kayo ang distinction, no? Sa a place of comfort and a place of torment. Okay? And based on Luke 16:23, magkita ay ragyud sila. Kaya lang, di sila pwede magduol, no? Nasa dito, in torment in Hades. So, makita nato, no, nga naay paradise beneath. Ato nang isgutan karon. Luke 23:43, naay paradise and naapoy Hades, a place of torment. Which mo ni ang ato ang gi-detail. Okay? Sa Hebrew words, Sheol, sa Hebrew nga pagkasulat sa lugar sa mga patay, ang gigamit Sheol, pero ang word nga Sheol di na mabasta sa Greek, sa New Testament. So sa Old Testament, Hebrew writings, sa New Testament is Greek writing. So meaning dili na sila pare-pareha og paglantaw, no? Sa gikaingon ko na, no? Sa Tagalog, ang ant, no? Langgam, sa Bisaya, amigas. Okay? So, ano na gyud siya? Di na pareha pagkagamit sa ngalan. So, sa Old Testament, ang lugar sa mga patay, matarong, moadto sa lugar sa mga patay. Buutan, moadto sa lugar sa mga patay. Mga taong dautan, moadto sa lugar sa mga patay. Mao na ang paggamit sa Old Testament nga Hebrew writings, no? Ang word niya is Sheol, a place of the dead, a place of the departed soul. Okay? So, ang Sheol
is a temporary place where souls are kept as they wait for the final resurrection. Gibutang sa dito, dili sila pwede matug langit kay wala pa sila nahugasan sa dugo ni Jesus. So naghulat pa sila kanus sila kuhaon sa Ginoo. Okay? While sa Greek, no, ang word nga hell is Hades. Take note, ang word nga hell dili mabasa sa original manuscript sa Hebrew ug sa Greek. English word ang hell, general term ang hell, no? Ang Tartarus hell, ang Gehenna hell, ang Sheol hell, ang Hades hell, ang problemado nga kinabuhi hell, no? Ang bastos nga kinabuhi hell, ang malas nga kinabuhi hell, tanan hell. So general term ng word nga hell. Okay? So sa original Bible sa Hebrew ug sa Greek walay word nga hell. Okay? So mo nang maglibog usahay ta kay usahay sa King James ang gigamit hell. Okay? Pero sa iyang original manuscript sa New Testament Hades, sa Old Testament Sheol. Okay? So ang Hades, no, ang tao mamatay dili gyud padulong sa hell. Ang Hades ug ang hell dili synonyms. Ang synonym sa hell is lake of fire. Kay ang tao mamatay, ang iyang padulngan Hades, dili hell. Pero kay general term man ang hell, gigamit nato ang word nga hell. Okay? Pero biblically speaking, the exact location kung ang tao mamatay nga walay Ginoo sa Hades. Okay, so klaro na, no? Hell and the lake of fire are synonyms, the same. Hell and Hades are not the same. Okay? So dili sila pareha og lugar. So nakasabot na taron sa Sheol ug sa Hades. Okay? Kasabot na ta? Sheol ug Hades, ha? Ang Sheol lubnganan sa Old Testament, ang Hades gigamit sa New Testament kay mao na siya ang lugar pod sa mga patay. So parihara na sila. Okay, so klaro na. So kani silang kani silang tulo, isa lang ang ihang generic hell ra gihapon. Okay. Pero kaning Tartarus is walay tao makasulod diri. Kay giandam ni para sa mga rebuilding nga anghel. Okay? So mabasa nato na sa 2 Peter 2:4, sa Jude chapter 3 o sa Luke chapter 8 verse 30 to 31. Ang gwapo diri kaning Luke chapter 8 verse 30 to 31. Katong ganing niadto si Christ sa Gadarene nga naibuang dito na nagtulog sementeryo nga bisag usa og gapuson matanggal. Unya pag abot ni Jesus niluhod siya og naghangyo, no? Unsa iyang word dito? Okay. Jesus asked him, "What is your name?" And he said, "Legion," because many demons had entered to him. And they begged him and said, he would not command them to go into the abyss. Naghangyo siya, ayoko sa abyss, no? Kay kaning abyss og Tartaros, according sa mga Bible scholar, the same place lang ni siya. Murag Abraham's bosom og paradise, the same place lang na siya. Okay? So, ang Tartarus once lang ni na mention sa Bible. Kung basahan nimong 2 Peter 2:4, ang gigamit dito hell gyapon. Pero sa original manuscript sa Greek, ang nakasulat dito Tartarus. One time lang ni gawa sa Bible. Okay? So ingon sa Jude chapter 6, mao ni ang mga angel nga nagrebuild sa Ginoo o giandam sila para ni ini nga place. Okay? So ang Hades, mo na Luke 16 atong gisgutan ganina, no? Nga a place of torment. Okay? And he lifted his eyes and saw Abraham afar off, Lazarus in his bosom. So, balik ko na ko na before Christ, ang paradise naa sa ilalom sa yuta. Ang Hades naa sa ilalom sa yuta. Ang Sheol naa sa ilalom sa yuta. Lake of fire, wala pa ni tao. Ha? Ang lake of fire, mauni ang pinaka-right word sa hell. Siya ang pinaka-synonym sa hell. Ang lake of fire karon wa pa ni sulod. Okay? Empty pa ni siya. Okay, ingon dito sa Revelation chapter 20, no? The sea gave up the dead,
Death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged, each one according to his work. So during sa white throne judgment, no, sa eternal judgment, ay pa ni siya masudlan. But for now, wala pa ni siya sulod. Okay. Asa ang location sa hell? Naghantag mga verses diri. Isaiah chapter 14 verse 9, no, the realm of the dead below is all as there to meet at your coming. That is Isaiah chapter 14 verse 9. Ezekiel 32:27, who went down to the realm of the dead. Do down, nagyud sa ilalom. Proverbs 15:24, from going down to the realm of the dead. Down. So, ang impyerno or ang Hades naagyod sa ilalom. Okay? So, ang mga scientist di pa man kasulod dito, no, kay unsa pa lang kalalom atong sudlan, mamatay na matas kaigang, init naman gyud kaayo. Okay, so naay mga pagtuon regarding niini, and mga speculation lang na sa mga geologists, sa mga unsa nang mga studies ilalom sa yuta, no. So si Christ po go down to hell, no? According siya, nag-experience po siya. Acts 2:31, after sa iyang death on the cross, ingon dito, his soul was not left in Hades. So nanaog po siya sa ilalom, nagwali siya dito, pero wa siya nagpabilin dito. Matthew 12:40, no? Just as Jonah 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights on the heart of the earth. So naagid siya sa ilalom. So kanang mga bulkan, kanang mga linog-linog diha, siguro daghan ang gisugno dito. Daghan na gyud ang naa sa impyerno karong panahon na. Okay? So mao na nga na-prove nato nga ang hell naagyod siya sa ilalom. According sa ato ang ano, no, ato ang pagtuon nga ang paradise, no, na mantle, na inner core, na core ang earth, no. According sa to ang pagtuon, ingon diri sa 1 Peter chapter 3 verse 19 to 20, ingon dito, Christ also suffered once for all saints, for sins, so the righteous and the unrighteous to bring you to God. He was put to death in the body but made alive in the spirit. After being made alive, he went and made proclamation to the imprisoned spirits. So, sa ato pa, sa Old Testament time, ang mga kalag sa mga tao sa Old Testament time, sila Moses, sila David, na ay usa ka compartment dito sa ilawom sa yuta nga gitawag paradise. Okay? So, katong paradise dito, natung-an siya sa dako kayong bungaw nga ang uban naga-consider nga mao na siya ang abyss. Okay? Or Tartarus. Dayon, sa pikas distance, mo po nang gitawag a place of torment. Katong usa ka kawatan nga katabad ni Jesus sa cross, today you will be with me in paradise, dili to siya langit. Paradise, de gyapon to, apil siya sa ilalom kay wala panahugasan sa dugo ni Jesus ang mga tao. So, sabay, kadyot ra siya, no? Temporary ra siya dito. Kay 3 days ra dito ang katong na gilansang dito sa cross, 3 days ra siya sa paradise, kay paghuman gikuha ni Jesus gidala sa taas. Okay? So at least kabaluta nga naay hell, naay Hades ug naay paradise compartment, usa lang ka place. Ang Hades nay duha ka kwarto, no? Ang unang kwarto paradise, ang ikaduhang kwarto a place of torment, a place of comfort and a place of torment. So, medyo tinaw-tinaw na gamay. Amen ba? Tinaw-tinaw na gamay. Klaro na nga ang paradise na agyud sa ilalom. Posible nga ang lake of fire wala diha. Posible. Importante dili ta mo adto dito. Okay? So, sunugon man, bungkagon man. So, posible separate place. Way. Sunugon man ang earth. So, meaning, the time nga sunugon, ang Hades, gibutang na sa lake of fire, and that we don't know. Somewhere down the road.
Una sa, ingon, somewhere down the road. Nara na diya skilid-kilid, no? Wata ka balo, actually, no? Mystery gyud ni siya. Dili gyud tanan maka-answer. Ang mga mismo ang akong kasturya nga theologian, siya mismo a Bible school teacher, karon church planter, siya mismo nagagamit og mga verses nga dili ni bisan gani ang paradise. Para sa iya ang tao mamatay karon wala pa gyud sa kanang gitawag nato a place where God is. Paradise is somewhere in that heaven. No? Okay, naa po siya sariling explanations. Pareha sige share ni Pastor Kenneth karon. So meaning no that opinion could be wrong, okay? Tama tong kay Pastor Ken, kay sunugon man. Padayon ta. Kani karon pa nako nadakpan ni si Gehenna. Okay? Thank you Lord. Daghang kay mga opinion asa ning si Gehenna, pero finally nadakpan ra gyud, no? So si Gehenna is another Greek word sa hell. So hell gihapon siya. Okay? So kaning Gehenna gigamit ni siya nga verse, no, word 12 times in the New Testament nining gawas ang Gehenna. And derive siya sa Hebrew word nga Gehinnom or the Valley of Hinnom. Natay mga verses diha unya. And Hinnom was probably the name of the person in ancient Israel. Okay, diha gikuha, no? Murag kita diri natay mga lugar nga panganlan nato, no? Smoky Mountain, nga ilisan na pud. Ang mga Lianis gihimo ng Pichon. Unsa naman mga pangalan sa mga politician sa unang panahon. So probably in the ancient history, no? Ang Valley of Hinnom is a deep narrow glen just outside of Jerusalem. Nara na siya gawas. Kung sa tuwa pa na diri, wireless cemetery, no? Sa ilahang time, gitawag na nila og Valley of Hinnom. Ang uban term gigamit nila is Tophet, no? Tophet meaning Valley of Dead Bones. Kay mo po na ang mga writings ni Jeremiah. So ang Gehenna is a symbol of location, a place outside the city of Jerusalem. Kung baga, after gilansang sila dito sa cross, ang ilang patayng lawas, no, di gyud malubong sa lubnganan sa mga sa tuwa pa na lubnganan sa mga bayani. Dito ibutang dito sa gitawag nila og Gehenna. Okay? So, si Christ di ay, no, mubase sa Old Testament, no, Jeremiah 31:40, no, ang the whole valley were dead bodies. Kumbaga, karaan na nga lubnganan. Okay? Kedron Valley on the east. Okay? Sa Jeremiah 7:31, and they have built the high places of Tophet, place of dead bones, the valley of son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire. Kumbaga, sa ancient, no, sa Bible times, na ay mga gods, katong mga false god, ilang mga anak, if offer nila, diha sunugon sa Hinnom or Gehenna. Okay? 2 Chronicles 28 verse 3, kaning old ano na siya, document. The valley of the son of Hinnom passed through fire. Noon na gid na siya nga ug diri pa na lugar sa mga basura, ginasunog ang mga sagbot, Smoky Mountain. Sa ilaha, lugar sa mga patay, nga ang patay ginasunog, ang mga daotang tao dito hukman, ang mga gina-offer nila sa ilang god nga si Molech, sila ni kinsa pa ng mga Ginoo nila sa unang panahon, diha sunugon. Okay? And 2 Kings 23 verse 10, no, he defied Tophet, the valley of Hinnom, the valley of the son of Hinnom. So, makita nato, no, nga sa Old Testament, kaning word nga Gehenna, known na siya nga lugar sa judgment place sa mga taong dautan, gawas lang sa siyudad sa Jerusalem. So, in conclusion, Jesus and Gehenna, ingon diri, si Jesus nagamit sa symbol nga Gehenna as punishment. Murabag kita ba? O, sige, pag iligay ka maminaw, ipakaon ta ka sa iro, di ba na tayo mga inana. So si Jesus Christ, ginagamit niya as warning sa punishment, nga maingon siya, Mark 9:43,
Mas maypay maputol imong kamot nga matug langit kaysa moadto ka sa Gehenna nga kompleto ang imong lawas, no? Kanang gigamit diya nga hell, no? Pero sa original Greek ang gigamit dito is Gehenna. Okay? Luke 12:5, but I'll show you whom you should fear. Fear him who was killed has power to cast into Gehenna. So, ginagamit dahil ni Christ ang word nga Gehenna as a place of everlasting punishment. So, ang common denominator, ang bottom line, ana, hell ra gihapon. Pero, ang term nga gigamit sa Bible is Gehenna. Okay? So, Gehenna is not Hades. Ang Hades o ang Gehenna, separate place. Dili sila parihas. Okay? Hades is a temporary place. Ang Hades, balikon ako, temporary nga lugar. Dili permanent nga lugar. Lugar sa mga patay nga wala pa na hukman sa Ginoo. Okay? Yeah. Gehenna is another Greek word for hell or lake of fire. Okay. 2 Peter chapter 2 verse 4. Okay? Ingon dito, for if God did not spare the angels who sinned, but cast him down to abyss or hell, deliver them into chains darkness to be reserved for judgment. So kaning abyss, mauni ang kumbaga pareho synonym siya sa Tartarus, bottomless, no? Ang abyss o bottomless is synonyms, pareha lang. Isa lang gyapon ang iyang meaning ana, hell gyapon na gikuha, no? As a Greek mythology, no, kabalo ning mga Greek, hilig na sila mga ano. Ingon dito, Tartarus was the prison of the underworld, the place where fallen gods and banished heroes ended up. Okay? So, sila mismo nagatuog yun nga once ang tao mamatay, padulong yun sa ubos. Revelation chapter 20 verse 1 to 3, gisgutan dito ang bottomless pit. Okay? Bottomless pit para na sa mga angels, para sa mga nagrebuildi, para sa mga gahig ulo. Okay? So, at least nakuha na nato siya nga view. Okay. At ta sa iyahang overall summary. Okay. So, mao na ni siya ang as a whole sa atong gisgutan. From Adam and Eve. Okay? Giseparate na ko diha ang Old and New. Balikon ako. Ang Old Testament is Hebrew writings. Ang New Testament is Greek writings. Old Testament, Sheol. Ang New Testament, Hades. Natay kita tawag Old Testament period and naapot tay gitawag Church Age. Ang Old Testament period manggigala from Genesis to Malakay, according sa mga Bible scholar, 400 to 450 years after ning gawa si Christ sa New Testament, sa Church Age. So kita nanata sa Church Age. Okay? Tanaw niyo diri dapit sa right. No. Na i-observe niyo ang cross ni Christ, no, nasa center. Nasa sa boundary between the Old Testament period and the Church Age. Okay. So, ato ta sa naman tayo mga verses ani sa atong mga previous, no? So, ang tao mamatay sa Old Testament time, no, ang ihang kalag, no, mamatay siya. Kung siya unbeliever, kung ato na gamito ng word nga unbeliever kang Yahweh, no, Yahweh God sa Old Testament. Okay? Mamatay siya, maato siya sa Hades, a place of torment. Meaning, naa siya sa temporary place. Dayon, kung ang believer mamatay sa Old Testament time, nagatuo sa Ginoo, ang iyang ang iyang kalag maato sa paradise. Okay? So, sa ato pa, sa atong gisgutan ganina, nga ang Hades, naa sa ilalom sa yuta. Ang Hades na duha ka kwarto, kwarto sa matarong, kwarto sa dili matarong. Gitawag na siya kanang holding departure, no? Kumbaga waiting area kay dili sila pwede moatog langit kay ang tao makasasala
wala pa sila nahugasan sa dugo ni Jesus. Klaro ba? Okay? So, sa dagan sa panahon, niabot si Christ, no? Okay, napaday isabot lantawon na tudri kaning Abraham's bosom. Nganong gitawag siya Abraham's bosom? Kay si Abraham man ang father of faith. Okay? Ang faith nagsugod man kang Abraham. So, Jews ug Gentiles pareho ra man na sila, isa lang ilang father, si Abraham. Okay? So, pag-abot nila dito sa Hades, gakson sila ni Abraham, tagbuon sila ni Abraham. Okay, mao man na ang place nga naa si Abraham. Okay? So, makita nato no nga sa Luke 16 nga usa ka si Lazaro gitagbo ni Abraham. So, the same with sa Old Testament kay si Abraham man ang father. So, meaning pag-abot nila dito, uy, amahan, no? So, makita nato mo to yung kung ang Luke 16 is a perfect example nga na prove the existence of paradise and a place of torment. So, ang mga tao nga wala nagtuo sa Ginoo sa Old Testament time, naa sa Sheol. In Hebrew word, Sheol. Pero, Sheol ug Hades, pareho lang, lahi lang og kanang matud pa, version. Okay? So, karon pag abot ni Christ, no, bayaran na niya ang atong mga sala, munang importante kay ning dugo ni Jesus. Muna pag mo-rebuke tagyawa sa dugo ni Jesus. Kay ang dugo ni Jesus lang may mahugas sa tao. Okay? So, ingon dito sa Luke, no? Nga ang pulong sa Ginoo nagaingon nga ingon tong isa ka kriminal, ayoko kalimti kung kuha o maghari ka na, ang usay gingon sa Ginoo, today you will be with me in paradise. Dili to paradise sa langit, paradise to sa silong. Kay ang appeal siya, 3 days na siya dito, appeal siya sa mga Old Testament people kay wala pa po sila nahugasan sa dugo ni Jesus. Karon si Christ gilansang, pagkamatay ni Christ, pagka third day, no, pagka Sunday, pagka Friday namatay siya, si Christ ni adto po dito sa ilalom. Ato nang gibasa gigamitan nato mga verses ganina. Naa po siya dito, ni adto po siya sa paradise. Kay gikuha niya ang mga bihag. So meaning katong waiting departure, no? Katong mga tao dito nga wa pa nahugasan sa dugo ni Jesus, niadto siya para iyang dadun. So karon ang paradise ilalom sa yuta wala na. Wala na. Kay pagkamatay ni Christ, gidala naman niya. Apil ang mga bihag. Okay? So muna nga pero dito sa Hades, a place of torment, napa sila dito. Hantod karon, napa sila dito. Hulat pa sila sa gitawag nga lake of fire. Now, ato ta sa church age, kaning church age, atong panahon karon. Kung ang tao mamatay, nga naay Ginoo, ug ang tao nga mamatay nga walay Ginoo. So, ang tao nga mamatay nga walay Ginoo, karon naa sa Hades. Kung mamatay ta nga wala ta miduol sa Ginoo, ang atong kalag mag-adto dito sa Hades. Makita ta atong rich man. Uy, ikaw tong gisgutan sa Bible. Ay, di ta makita. Langit mo day tanong. Sorry. Langit ba ta padulong? Amen. Oh, ayun gid mo pagluya-luya. Kay kung magluya-luya, alkansi ka. Okay? So, salamat sa grasya sa Ginoo. Okay? So, pag ang tao nakadawat sa Ginoo, muadto siya sa paradise. Ang paradise ring gigisgutan, Ephesians chapter 4 verse 8, no? Katong caught up in the clouds, and 2 Corinthians chapter 12 verse 4. Ang uban nagatuo nga kana nga paradise is the kingdom of God sa usa ka anggulo. Ang uban pod nagatuo nga dili pa na mao ang place sa Ginoo, but somewhere down the road gihapon, within the third heaven ra gihapon, no? So apil na siya nga nahimong mystery. Dili na to matumbok kay naay mga area sa Bible nga murabag ingon dito sa Revelation chapter 20, chapter 21 nga naa dito ang place nga di na eternal, nga ang eternal na ang tao nga luwas sa Ginoo mupuyo, pero mura pud siya holding place, mura pud siya waiting area. Okay?
Mura po siya place where nga gihulat po ang kanang gitawag na to final judgment. Mo ni siya sa church age. And kaning Hades, maabot ang time, no? Ibutang siya sa Revelation chapter 20 verse 14, maabot ang time, ihulog siya dito sa lake of fire. So finally, no, ang atong formula nga ginalocate, gina-find out, nasakpan ra gyud nato, no? Murag ka ng mathematics ba nag-solve sa problem. Na-solve na nato ang problem which kung kita makapangutana asa ta padulong kung mamatay ang tao, kung ang tao nagdawat sa Ginoo, makita nimo nang nakoy attender sa una sa dipolog nga iyang papa iyang gibantayan unya namang gyud siyang kamot iyang gi-share sa kuha kuyawa pagkamatay sa kong papa pastor oy kay ning tan-aw pa daw siya niya nikalit la daw ano kuyawa no pag ana ning stop ang iyang heartbeat mabati daw niya ang kalag ning gawas yang lawas yawa no so daghantag mga cases ba nga mga ingnana ba nga kanang kalag nga makita ninyo nga nagpakita di ba na mga storya na mga balay nga haunted na ay mga place nga murag na multo unya na ay nawong siyang mama nawong siyang lula magpakita bakak sayawa na siya no kung tinuod na nga siya ang katong turko nga wa mabayre mo to iyahang sige og pakitaan ayog singla akong mga anak ayog singla akong mga anak so kay dili man siya nang hadlok ra siya sa balay hangtod karon daghang mga unsolved cases kinsang crime ang crime ba kinsay nagpatay kinsay nagrape di ba daghan pag unsolved kung tinuod tong patay nga lawas nga siya to katong nagpatay inig malibang dito iya tong multuhon pag-ayo mayon sa korte ako na kay ang ungo sig balik-balik sa balay di na ko kagwanta no so meaning dili gyud it's a lie pag once ang tao mamatay padulong sa Hades no dili sa impyerno pero sa atong general term gigamit na to ang word nga hell as a general term no pero the truth is Hades gyud ang padulong